Sina Charlie Atong ang at aktres na si Gretchen Barreto ay itinuturong sospek sa kaso ng nawawalang mga sabungero, ayon sa Justice Department. Sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ang mga kaso laban kina Ang at Barreto ay sasampahan ng mas maaga, batay sa mga ebidensyang mayroon sila. Kasi pinangalanan sila, pagkatapos ay kailangan nating isama sila bilang mga sospek. Inihahanda na rin ang case build-up laban sa mag-asawa, ayon kay Remulla. Ngunit ang ilang impormasyon ay kailangang patunayan. Inamin ni Remulla na maaaring mahirap ang laban dahil sa pera at koneksyon ng mga sangkot. Sinabi niya na ang mga investigador ay nag-iipon ng mga piraso ng ebidensya. Kasama ang mga dokumento at CCTV footage upang matukoy ang katotohanan ng mga pahayag ng whistleblower. Sa katunayan, kung minsan maaari kang magdusa mula sa hindi pagkatunaw ng pagkain mula sa mga impormasyon na lumalabas o lumabas mula sa mga pahayag na ibinigay at kahit na bahagi ng mga dokumento na isinumite sa amin, kaya, kailangan lang nating timbangin ng husto ang lahat. Day by day, hearing by hearing, isa-isa yan na dadaanan natin. Hindi kami sumuko sa mga kasong ito, palagi kaming naniniwala na kahit papaano ay malulutas namin ang kasong ito. And rightfully, ito ang naglalabasan na yung totoo. Proseso lahat yan, walang mamamadya, walang mabilis. Samantala, sinabi ni Remulla na hindi nila hahayaang makaapekto sa kanilang investigasyon ang mga pahayag ni Ang at alias Tutoy. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na masusing iimbestigahan ang mga personalidad na mauugnay sa kaso. Kung may dapat na panugutan, dapat lamang po maimbestigahan na mabuti para mabigyan na hostisya ang mga pamilya ng sinasabi nating missing sa Bangeros. Si alias Tutoy, na lumabas sa mga panayam sa telebisyon na nagsasangkot kay Ang bilang utak ng mga nawawalang sabungero. Si Julie Patidongan, na tinatawag ding Dondon, ay nag-claim na may malalim na kaalaman sa umano'y operasyon ng iligal na pagsusugal ni Ang. Kabilang si Patidongan sa 6 na individual na nahaharap sa kasong kidnapping at serious illegal detention kaugnay ng pagkawala ng ilang sabungero sa Tanay Rizal noong Enero taong 2022. Maliban sa kasong ito, nahaharap din sa panibagong reklamo ang Patidongan. Siya umano ang tagapamahala ng AA Cobra Farm sa Barangay Palasan, Santa Cruz, Laguna, isang lokasyon na nauugnay din sa pagkawala ng iba pang mga sabungero. Sa isang katibayan ng video, nakita siyang kasama ang isang nawawalang mahilig sa sabang na nakaposas. Sa kabila ng mga paratang laban sa kanya, naniniwala si Remulla na may bigat ang testimonya ni Patidongan. Laging posible, yung mga kailangan, yung mga ganyang testimony na kailangan, usually yan na dinidischarge as state witnesses. Ngunit ang legal counsel ni Ang ay nagdududa sa karakter ni Patidongan, na binanggit ang mga nakaraang kriminal na reklamo. Idinagdag niya na si Patidongan ay nahaharap sa maraming reklamo mula noong 2019, kabilang ang frustrated murder, pagnanakaw na may pananakot, pisikal na pinsala, at malubhang pagbabanta. Samantala, sinabi ng National Police Commission na mayroon na itong mga lead sa mga pulis na umano'y sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Sinabi ni Patnapulcom Vice Chairperson Attorney Rafael Carinisan na magiging mas mabilis ang kanilang investigasyon kung maghain ng formal na affidavit ang whistleblower. Mayroon kaming mga lead, hindi ko masasabi yung mga pangalan, lugar. Pero sabihin na lang natin na we have a list of people who may have been involved in the incidents of the loss sa Bugneros. Sinisilip namin isa-isa. Ngayon, siguro if they're also listening and if they know they're involved, maybe it's time for you to do your affidavits already. Kasi we are very much looking into this scenario at hindi namin bibitawan ito and we will get to the bottom of it. Kakatapos lang daw niya ilang detalye sa kanyang suot na affidavit at isasampa niya ito sa korte sa mga darating na araw. Samantala isa sa mga nanay ng sabungero, sinusuhulan umano ng grupo ni Atong Ang. Nakita na daw ako, kami, Kayo, okay. mag-anak ni Totoy sa Senado. At saka, tinuro naman sa akin kung sino-sino sila. Kasi pinapasok kami sa isang kwarto na kinausap kami na
kung gusto namin tulong, habang naghihiring kami doon sa Senado, pinapasok kami break time. Pinapasok kami doon, ando doon si Atong Ang, yan si Dondon, yung si Attorney Carol, at saka Jacob. Marami, lahat kaming grupong mag-anak. Pinapasok kami doon. Isang long table. Inoperan kami agad na, oh, sige, tulungan nyo yan, ganun, tulungan kami. Si mami, bigyan ng ano yan, bigyan niya ng ng lifetime medication sa pang-hospital, sa pang lahat. Pero hindi kami kumita. So nag-offer ng tulong. Opo.